Pagka ininterrupt nyo or dinisturb or pipigilan nyo yung ating hearing, yan po ay criminal offense. At ang hindi pagpapasok sa aming resource person ay kasama po yan sa paparusahan. Again, no, kung sino in charge nung website, put it on. If not, kasama din po kayo sa nag-i-interrupt, nag-disturb nung proceeding, because in the digital age, pag ang coverage ng hearing, you interfere with that, you know, that is part of stopping the public from knowing what is happening here. Inihayag ng ilang kababayan na tila isang sindikato na ang gobyerno ng Pilipinas dahil sa umunoy pagsusumikap na matakpan ang katotohanan kaugnay sa flood control anomaly. Si Almar Forzuelo sa Balita Live. Almar, magandang gabi. Yes, Kyle, magandang gabi. Galit na galit nga yung ilan sa ating mga kababayan sa umano'y pananabotahe sa ginawang hearing kanina sa Senado kaugnay sa testimonya ng 18 dating bodyguards ni resigned Congressman Elizalde Co. Habang ginaganap ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa paglantad ng 18 brave Marines at dating bodyguards ni resigned Congressman Elizalde Co, tinawag ni Senate President Alan Peter Cayetano ang atensyon ng mga Senate officers at staff dahil sa tila sinasabotahe ang ginagawang hearing. Ayon sa kanya, hindi ma-access ang live video ng Senado sa social media accounts nito at hindi rin maayos ang signal sa pagdinig. May I remind even our own employees, pagka ininterrupt nyo or dinisturb or pipigilan nyo yung ating hearing, yan po ay criminal offense. At ang hindi pagpapasok sa aming resource person ay kasama po yan sa paparusahan. Again, no, kung sino in charge nung website, put it on. If not, kasama din po kayo sa nag-i-interrupt, nag-disturb nung proceeding, because in the digital age, pag ang coverage ng hearing, you interfere with that, you know, that is part of stopping the public from knowing what is happening here. No? So, again, ayoko kayong maipit, pero hindi naman siguro kayo maipit by putting on live kung ano nangyayari dito. That's a matter of record. Maliban dito, dumating din sa Senado si DILG Secretary John Vic Remulla kahit walang imbitasyon para umanuharangan ang pagdating ng 18 Marines. Para naman sa ilang kababayan na nag-abang sa labas ng Senado, sinabi nilang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon ang lahat upang hindi malaman ng publiko ang katotohanan kaugnay sa flood control anomaly. Ayon kay Quezon City 2nd District Councilor Rani Ludovica, tila sindikato na ang nagpapatakbo ng gobyerno ng Pilipinas. Nasaan ang delikadesa? At talaga dito pinatunayan nila na ang gobyernong ito ay pinatatakbo na parang isang sindikato na gusto nila patahimikin ang naglalabas ng katotohanan, haras ang may malakas na loob na labanan ang anomalyang ito. Nakakalungkot dahil etong pangyayaring ito ay nilampasan pa niya. Nilampasan pa ang Marcos Sr. Sa pagsusupres ng karapatan ng tao. Garapalan na ito. Ganito rin ang naging pananaw ni dating Palace spokesperson Attorney Trixie Cruz Angeles na anya tila mismo ang gobyerno na ang gumagawa ng krimen. Parang gano'n na nga, ang mismong gobyerno ay gumagalaw na parang sila yung sindikato. Parang sila ang gumagawa ng krimen at pinagtatakpan. Tungkol naman sa tanong kung ano ang kanilang masasabi sa nabanggit sa hearing ng pangalan ng ilang senador na di umano'y nakatanggap ng mali-malitang pera, ito ang kanilang naging sagot. Ito, sampal kay Ping Lacson ito, na ito yung ikinukubli niya na ayaw niyang ilabas at nililihis niya. Kaya ito rin ang dahilan kung bakit nag-alsa ang taong bayan at kung bakit umampi sa taong bayan ang 13 senador na pilit naman nilang ginigipit ngayon. Hindi natin sinasabi na komot nabanggit yung mga pangalan nila ay guilty sila. Ang sinasabi natin, nabanggit yung pangalan ninyo, therefore, mag-submit kayo to investigation.
Kaya ang nangyayari, yung mga umuupo sa Blue Ribbon, namimili lang sila ng tinatawag, may mga pinipili silang hindi tatawagin katulad nitong ating mga Marines, hindi yan hustisya. At mas masakit makita na may binanggit na pangalan, tapos yung mga yun pa ang uupo bilang mga investigador. Dapat kung sila po ay may delikadesa, hindi na sila uupo. Hahayaan nila, magpapaimbestiga sila. Kyle, kanina dito sa labas ng Senado sa may malapit dito sa may GSIS ay nagkaroon nga ng nagbabatuhan ng tubig yung mga taga-suporta ng minority sa pagitan ng mga taga-suporta ng minority at majority senators. Pero agad naman itong naawat ng kapulisan na nagbabantay dito sa labas ng Senado at sa kabuuan ay naging mapayapa ang ginagawang kilos protesta dito sa labas ng Senado. Kyle. Alright, maraming salamat Almar Forzuelo sa impormasyong iyong naihatid. Nagbukas ng diskusyon sa biglaang pagpapalit ng liderato sa Senado ang kontrobersyal na aplikasyon ng kasong Avellino versus Cuenco. Ayon sa isang eksperto sa batas, mali ang naging hakbang ng Senado na pamumunuan ni Senator Win Gatchalian dahil hindi ito naaayon sa konstitusyon. Iyan ang ulat ni Prince Tripoli. Ayon kay Atty. Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela, mali ang ipinatupad na pagbabago sa pamunuan ng Senado. Anya, sa ilalim ng konstitusyon, kinakailangan ng isang malinaw na mayorya o quorum upang makapagsagawa ng anumang opisyal na transaksyon, kabilang ang pagpapalit ng liderato at maging ang pwesto sa mga komite nito. Mali ang ginawa nila kahapon dahil ayon sa ating konstitusyon, for a Senate to do business, ibig sabihin including para palitan at i-declare na vacant lahat ng mga committee ay dapat 13 majority. Dagdag pa niya, may ilang nagdedepensa na mas mababa raw ang bilang ng kinakailangang mayorya. Mula 24 ay naging 22 na lamang dahil ang 2 miyembro ay hindi raw itinuturing na effective functioning members. Subalit, iginiit ni Respicio na mali ang interpretasyong ito gamit ang Cuenco case. Pero mali po yun. Doon po kasi sa Cuenco na case, parang ganitong nangyari din. Si Avellino, siya yung Senate President, tapos si Cuenco, siya yung parang si Gatchalian ngayon. Pinalitan nila si Avellino. Ipinaliwanag rin niya na sa lumang kaso, kaya nabawasan ang basihan ng mayorya ay dahil ang isang senador ay nasa ibang bansa. Kaya't ang 12 miyembrong nag-convene ay itinuring na mayorya ng mga natitirang nasa jurisdiksyon ng Pilipinas. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, hindi raw ito pwedeng dahilan laban sa mga residenteng senador. Ngayon, hindi pwede kasi yung sinasabi nila na hindi mo pwedeng makompel si Jinggoy at si Bato na mag-attend ay hindi po totoo. Anya, ang tamang hakbang kung walang quorum ay mag-issue ng warrant upang mapilitang dumalo ang mga miyembro sa sesyon at maitama ang legalidad ng pagpupulong. Git ni Respicio, hindi dapat basta-basta ginagamit ang Cuenco case dahil walang napatunayang nasa labas ng bansa sa mga mambabatas ngayon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Dagdag nito, ipinapakita lamang nito ang kahalagahan ng tamang pag-unawa sa konstitusyon at sa legal na proseso bago isagawa ang anumang pagpapalit ng liderato. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Prince Tripoli, SMNA News.